Base sa pananaw at pagkakaalam ng nakararami, kung galing ka daw sa PMA or Philippine Military Academy, ay sagad ang iyong pagiging makabayan, lalo na kung naging opisyal pa ito pagkatapos maglingkod sa bansa. Totoo nga siguro dahil napakaraming mga kasundaluhan ng Pilipinas ang nagbuwis ng kanilang buhay para madepensahan ang demokrasya ng bansa at ng ating konstitusyon. Isa na dito si Colonel Billy Bibit. Siya ang itinuturing na pinagkakatiwalaang kanang kamay ni Gringo Honasan nang tangkain ng kanilang grupo na tinatawag na RAM na pabagsakin ang nooy pamahalaang Aquino. Kasama nila dito ang kabatchmate ni Bibit sa PMA Class 72 na walang iba kundi ang Agila ng Cagayan na si Rodolfo Aguinaldo. Ang misyon ni Bibit ay panatilihing maging maayos ang pagtupad ng anumang misyon at plano ng RAM o ang The Reformed Armed Forces Movement na pinamunuan ng nooy batang-batang si Lieutenant Colonel Gringo Honasan. Kaya't halina't balikan at mas kilalanin si Colonel Billy Bibit sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Ipinanganak si Billy Castro Bibit noong March 10, 1950. Nag-aral sa PMA at nagtapos noong 1972. Naging opisyal siya sa Philippine Constabulary. Kilala si Bibit bilang matapang na sundalo na nagsilbi ng matagal at lumaban sa mga communist insurgent sa Luzon at maging sa mga rebeldeng Moro sa Mindanao. Ang katotohanan, sila ang pinagkakatiwalaan ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos para sugpuin ang mga lumalaganap na kalaban ng gobyerno. Ang PC ay itinilaga simula pa noong 1901 na maging tagapangalaga ng kapayapaan at kaayusan ng bansa. Si Bibit kasama sina Honasan at Aguinaldo ang mga kinatatakutang grupo na mas kilala bilang 5th CSU. Kasali sa kanilang responsibilidad ang tumugis at magpataw ng parusa sa mga individual na sumasalungat sa kalayaan at demokrasya ng bansa. Pinaigting ang paggamit sa kanila noong panahong inilagay ni Pangulong Marcos ang bansa sa ilalim ng batas militar. Noong naipit ang grupo nila Enrile at Honasan ay humingi sila ng tulong sa head ng Armed Forces noon na si Fidel Ramos. Nakiisa si Ramos sa tinatag na People Power Movement at tuluyan nilang napabagsak ang rehimeng Marcos. Pataas ang moral ng grupo pagkatapos ang kanilang pakikipagbaka, pero hindi yun nagtagal. Ang pag-asa nila na mababago at matanggal ang korupsyon ay hindi rin nila nakita. Bagkus mas lumala pa ito, kinailangan nilang gumawa ng isa na namang pagpaplano para mabago ang gobyernong inaasahan nilang makatutulong sa bansa. Mas nahirapan ng grupo sa ginawa nilang call laban sa administrasyong Aquino. Nasa kanila man ang lakas na sandatahang Pilipino pero may alyansa naman si Cory sa Amerika. May nailatag silang plano na alam nilang kayang-kaya sanang magpabagsak ng gobyerno basta't masunod lamang nila ito ng tama. Lahat ng mga pangunahing miyembro ng RAM ay may kanya-kanyang responsibilidad gaya ng nagdaang pag-aalsa. Si Bibit naman sa kasagsagan ng kudeta ay nakadestino sa Cotabato. Subalit alam niya ang kanyang trabaho at kasali ang kanyang toka sa pagsiguro na magiging tagumpay ang kanilang pag-aalsa. Kasama ang kanyang nasasakupang sundalo na tapat sa kanilang samahan. Si Bibit na may ranggong major pa noon ay nanguna sa pag-hijack ng BAC-112 jet ng Philippine Airlines. Ito ang sinakyan nila pabalik sa Luzon para isagawa ang planong pagkuha sa mga krusyal na lugar. At ang kay Major Bibit ay ang Timog at Hilagang Daungan. Grupo niya ang umagaw sa Zaragoza Gate at Moriones Gate sa Timog. Hinarangan nila ito ng mga container vans at mga cargo truck na binabantayan ng mga sundalo. Sa Gate 3 naman ay ganoon din ang ginawa nila. Ang mga tauhan ng Coast Guard ay hindi na nakapalag sa kanila ng kanila itong disarmahan. Sa timog na bahagi naman ay kanila ring inagawa ng armas ang mga sundalo. Trabaho niya ang pag-raid sa Customs Police Station at ang headquarters ng Enforcement and Security Services. Naagaw nila ang mga baril, pati na ang mga pagkain at iba pang kagamitan na naroon. Subalit kahit anong handa ng plano ng RAM ay isang bagay ang hindi nila inakala.
Hindi problema sa administrasyon ni Cory ang malagasan ng buhay ng mga Pilipino basta't mapanatili ang kanilang posisyon at kapangyarihan. Ikinasa ang Operation Classic Rizal at nagpadala ng assistance ang Estados Unidos. Binomba ng mga jet fighter planes ng Amerika ang lahat ng mga lugar na sinakop ng RAM, pati na ang lugar na nasa pangunguna ni Bibit. Maraming mga rebeldeng sundalo ang nagsipag-alisan sa kanilang mga poste. At nang hapon ding iyon ay nabawi ng Coast Guard ang ISS at iba pang daungan. Madaling nawala ng tapang ang grupo ng rebeldeng sundalo sapagkat buo ang suportang ibinigay ng dating Pangulo ng Amerika na si George W. Bush. Walang panama ang mga pinaglumaang tora-tora na gamit ng mga rebeldeng sundalo ng RAM kumpara sa mga bagong fighter jets ng Amerika. Ang huling poste ng grupo ng RAM ay ang Business District sa Makati. Pero kahit doon sa puso ng kalakalan ng Pilipinas ay hindi pa rin pinatigil ni Cory ang pagsalakay. Binigyan pa rin niya ng go signal na bombahin ang Makati Business District. Pero mabuti na lang ay nag-isip ang gobyerno ng Amerika. Sinabihan si Cory na huwag itong gawin dahil masisira lalo ang ekonomiya ng Pilipinas at lalong mawawala ng kumpiyansa sa gobyerno ang mga mamamayang Pilipino. Nagkaroon ng pagkakataon na makaiskapo ang grupo nila Bibit at pati na rin sina Honasan at mga RAM leaders. Tinatayang umabot sa 1.5 billion pesos ang nawasak sa pagkakaatake ng Amerika sa rebeldeng grupong RAM. Patuloy silang tinutugis kaya nagtago ang mga ito. Subalit, isang araw ay nahuli si Bibit sa isang checkpoint at siya ay kinulong sa Manila City Jail. Para lang siyang itinuring na pangkaraniwang kriminal dahil sa salang paniniktik. Subalit, hindi pa tapos ang layunin ng grupo. Noong Abril 1990, naganap ang The Great Escape kung saan itinaka si Bibit sa Manila City Jail sa loob lamang na napakaikling panahon habang nagsasaya di umano ang mga kapulisan dahil nagse-celebrate sila ng birthday ng warden. Bandang alas 2:45 ng umaga nang lumabas ang ilang kapulisan para bumili ng karagdagang alak. Nakaabang na ang isang puting van na may mga armadong lalaking nakabonet. Pinasok ang kulungan at inilabas si Colonel Billy Bibit sa loob lamang ng 20 minuto. Nagkasama-sama muli ang grupo nila Bibit at naghanda na naman sana ng pag-aaklas. Subalit nagkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng hukbo ng RAM at gobyerno at may kasunduang nilagdaan. Nabigyan sila ng amnestiya at hindi na itinuring ng mga kalaban ng konstitusyon. Ang kanilang leader na si Gringo Honasan ay nagkaroon ng pwesto sa gobyerno nang manalo itong senador. Isinulong ni Gringo ang mga batas na makakatulong sa pagsasakatuparan ng mga pagbabagong matagal nang gustong makamit ng kanilang grupo. Nagkaroon pa ng mga sumunod na pag-aalsa laban sa sumunod na Pangulo, si Joseph Estrada. At nakiisa pa rin dito si Colonel Billy Bibit. Si Bibit ay sumubok din tumakbo sa Kongreso, ngunit hindi ito pinalad. Bagkus naging kaalyado naman siya ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Inilagay siya sa Economic Intelligence and Investigation Bureau sa mga unang taon ng Administrasyong Arroyo. Naging security detail din ng dating star witness na si Rosebud laban naman sa grupo nila Panfilo Lacson. Pero kahit nagtrabaho ito sa administrasyon ni Arroyo ay hindi niya pinutol ang kanyang relasyon sa mga kapatid na militar. Maraming katiwalian ang kanilang nakita kaya't isa na naman pag-aalsa para sa reforma ang ikinasa ng grupo. Habang pinagpaplanuhan ang isa na namang kudeta ay inatake si Bibit ng stroke at nakoma. Sa una ay na-confine ito sa St. Luke's kung saan ay unti-unti itong nakarecover. Pero hindi rin ito nagtagal. Inilipat siya sa Veterans Medical Center. Simula noong una siyang inatake ay hindi na talaga naibalik ang kanyang dating lakas hanggang siya'y tuluyan ng namaalam noong October 5, 2009. Sa edad na 59 na taong gulang, napakabata pa kung tutuusin, ngunit binawian na siya ng buhay. Isang bayani ng konstitusyon ng Pilipinas kung maituturing. Sa mga hindi nakakaintindi na karamihan sa kanilang ipinaglaban, isa silang mga traidor sa mga naluklok na mga lider. Subalit sa katotohanan ay nais lamang ng isang Colonel Billy Bibit na maging maayos ang paglakad sa pinakamamahal niyang Pilipinas.
na sinumpaan niyang protektahan sa anumang panganib at mga anumang banta. So ngayon, alam mo na ha?